Good morning guys, it's Monday morning and today is October 30th at ngayon ipapakita ko sa inyo ang unang snowfall ngayong taon na to. So yan, oh my gosh, ang lamig, malamig siya literally guys. Pauna pa lang yan, parang ngayong taon na to parang napaaga yung napaaga yung snow. So ayan o, may mga maliliit na mga snowflakes na bumabagsak galing sa taas. If makikita nyo guys ha, nakapajams lang ako tsaka tsinelas. Pero lalabas tayo dito sa balcony. So ayan guys, so first snowfall ngayong taon na to. Ayan no. Yay! Ayan, so nag-snow pa rin ngayon na may kasamang hangin kaya maginaw. So ayan guys, so tingnan nyo yung itsura. Puti-puti na yung mga taas ng bubong. So yan, maginaw na. So ngayon taon na to, napakaaga ng winter. So yan guys, ayan ang Canada, malamig. So ang temperature natin ngayon is nasa 1 degree Celsius pero it feels like -4 kasi merong wind chill. So yan, sobrang ginaw. Nag-start na naman tayo maging maginaw. So yan na guys, so yan o, yan o. No! Yee! Oh my gosh, ang ginaw. So, kasi naman yung mga gusto magpunta dito, kailangan handa kayo sa ganitong weather na malamig. So, hindi pa yan malamig guys. -4, October 30 pa lang. Mas lalamig pa yan. Expect na lumamig pa yan kapag nag-winter na. So, magandang tignan yung kulay ng snow. Ngayon, konti pa lang yan pa lang. Umpisa pa lang yan na mag-snow dito. So, yun lang. Wala na. Tapos na yung magandang weather na like weather ng summer. Ngayon fall, pero it feels like winter. So, sara na natin kasi sobrang ginaw. So, yan, pinakita ko lang sa inyo, guys. Ang snow na nasa labas. So, yan, makikita nyo dito sa labas ng bintana. Yan, mga puti. Di ko na kaya, lumalamig na yung kamay ko maginaw. So, yan. So, sa mga nagbabalak dyan na pumunta ng Canada, gusto nyong makita talaga ng snow, well, Canada is the best place for that. Snow. Sablang yellow. As in, yellow talaga. Ito yung mga... Okay, and guys, dahil napakalamig ng panahon ngayon, naisip ko, gumawa ng yung popular na street food sa atin sa Pilipinas, yung bang sweet corn with butter and cheese. Parang, yun ang gusto kong gawin ngayon. So, yan, makikita nyo. Bumili ako ng yung nakalata ba na mga mais na mabibili sa mga grocery store dito. Mura lang yun, guys. So, yan, makikita nyo. Nilagay ko lang dito sa may pot. Maliit lang yan, eh. Tapos, lagay mo lang yan dyan. Hindi mo na kailangang bumili pa ng fresh corn kasi available naman yung mga ganyan corn dito. So, yung pagluluto niyan, guys, hindi mo kailangan lutuin mabuti, eh. Kailangan mo lang painitan yung mais ng konti. So, once na mainit na siya, patay mo na yung apoy. Tapos yan, i-prepare mo na lang yung butter mo, tsaka yung cheese powder. Lagay mo dyan sa baso. So, hanggat mainit-init pa yan, ito na yung perfect timing para ilagay na natin yung butter. At tsaka yung cheese powder mix na may sugar. Yung parang ginawa ko kanina. Para at least, malusaw siya at humalo siya mismo dun sa mais na nasa loob ng baso. Tapos after nyan, lagyan mo na lang din ng sabaw-sabaw na galing mismo dun sa nasa lata na corn. So yan guys, so tingnan nyo ang sarap. So yan, ganyan, nagkikrave kasi ako kumain ng ganyan eh. Tsaka tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito. Kaya yung mga ganito guys, pwede nyong gawin dito sa Canada kahit wala tayo sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ma-homesick eh sa mga street foods. So yan guys, ganyan siya kasarap tignan. Ayan, kakainin ko na, hahaluin ko na, at titikman na natin ang aking street food na sweet corn with butter and cheese. So, I guess, pwede na siguro akong magnegosyo dito sa Canada, guys. No? Pwede na akong magtinda ng ganito dyan sa tabi-tabi lang, diba? Na sweet corn. I'm sure, maraming Pilipino yung bibili sa akin. So, yan guys. Ang sarap po. Tingin yung sabaw-sabaw niya, oh. Yan, oh. Grabe. Ang sarap nitong nagawa akong sweet corn, guys. So, yan, ganyan yung actually, yung mga ginagawa ko dito kapag, yan, mga tipong namimiss mo yung mga
street food sa atin. So, yan, nakakagawa ko ng mga ganyan, mga invento lang. Mga inventong kanto food sa atin. Ito, grabe guys, ang sarap po. So, yan, kahit na, yan, ganito, malayo tayo sa Pilipinas, sa Philippines, malayo tayo sa family, tapos yung mga food sa atin, hindi natin masyadong nakakain. Like this one, kayang-kaya nating gawin pa rin copycat yung mga street food sa atin. So, yan guys, oh. So, yung sa mga followers ko, wow, followers ko, yung mga nanonood sa channel ko, na mga OFW, nasa ibang bansa, I would suggest guys, gawa kayo ng ganito. Kung gusto niyo yung recipe, sabihin nyo lang sa akin guys, bibigay ko yung recipe. So, alam ko marami talaga tayong mga pagkain sa Pilipinas na talagang kinikrave mo ba, yung hinahanap-hanap mo, yun nga lang, unfortunately, wala talaga dito sa ibang bansa. Most especially dito sa North America. Pero, kaya-kaya naman nating i-copycat yung mga ganyan eh. So yun guys, like this one, no? Ngayon umaga, ang sarap kainin itong itong corn na to. Grabe, favorite ko talaga to. Lalo na nung nag-aaral pa ako guys, college ako. Mga ganito. Kinakain talaga namin to ng mga tropa ko, ng mga classmates ko. Pagkatapos ng school namin, bibili kami ng ganito sa kanto. So, the last time na umuwi ako sa Pilipinas, I think that was last year, may mga ganito nagtitinda sa U-Belt. So, yung mga ganitong size, I think, yung mga ganitong size kasi yung sa atin plastic eh. Plastic yung lalagyan eh. Yung ganong katangkad. Pero ito kasi medyo wide. So, ang halaga nun parang tumatakbo na ng mga 20 pesos or 25 pesos na rin yung ganito guys eh. Yung ganitong klaseng corn. Butter corn, ang tawag sa atin. Ang sarap niya, lalo na yung mga sabaw-sabaw. Kahit na iba yung cheese powder na ginagamit natin dito sa ibang bansa. Okay pa rin guys, swak pa rin kasi nandun yung tamis. Nandun din yung alat. Kaya nakatulong talaga na kapag niluluto mo yung corn guys, meron ka nilalagay na konting salt kasi yun yung nagpapaano eh. Yung nagpapadagdag ng lasa talaga dun sa mismong corn natin. So, yan na guys. Kung gusto nyo gumawa nito, let me know. Ilalagay ko na lang yung mga ingredients natin sa description box para magawa nyo. So, yun lang guys. Enjoy ko lang itong pagkain ko ng corn. Ang sarap, parang feeling mo para kang nasa Pilipinas. Syempre, iba pa rin yung feeling na kumakain ka sa kanto, diba? Ang daling gawin guys, oh.